Sino po nakaka-relate sa kanta? Taas ang kamay! Yung mga kalaban ni Dota. Ayan, wala lang akong maisip na song. So, ang topic kasi natin ngayon is about issues about boy and girl relationship. So, kapatid ko, nag-play ng ganito. Siya yung magpapatulog niyan. So, medyo related. Medyo related naman. Ayan. Mga pala, i-announce ko po ngayon hindi matutuloy ang PA. Joke lang. Hindi, yan. So, our topic for today is the issues of 14 issues of boy and girl relationship. Ready na ba kayo? Ayan. Medyo pero malino Sino dito ang 18 pababa? Hello. Parang nagkagulo Wala naman minordinat dito. Ayan. Kasi medyo intimacy. Intimate. Ayan. Medyo intimate, no? Pero, it's part of the new pastoral na mapag-usapan natin. Kasi lahat naman tayo dito is in a relationship. Diba? Tama ba? Sinong taken? Taas ang kamay. Taken na. Taken na already. Single, diba? Single, pero... Narinig ba ako sa likod? Okay, medyo malinaw. Ayan. Sayang walang wireless. Gusto kong magtanong. Ayun, mas mahaba. Hello. Malinaw ba? Okay. Again, sino yung mga taken na? Taas ang kamay. Honestly. For the sake of this talk, for the sake of this provincial assembly, we will call the relationship between a girl and a boy, yung mag-girl pa yung boyfriend tawagin natin siyang special relationship. Yan, okay? So, sino na po dito yung nasa loob ng special relationship? Mahang konti Malakas ang loob kasi wala yung special relationship. Okay. So, sa community natin mga kapatid, dinidiscourage ang MU. And, if ever since nung pumasok ako sa community, sinasabi sa akin lagi ng mga elder namin, kung kayo. Kung hindi, hindi. Hindi pwedeng MU. And, kung talagang gusto mo siya, dapat wala nang secret. Ayan. Nagdaanan ko rin yan MU. Ayan. Usually, nangyayari to, kaya dinidiscourage din, especially kapag parehas na available yung dalawang girl and boy, dinidiscourage yung regular one-to-one. Well, siguro, dapat, kung ganun yung mangyayari, dapat, eventually, manliligaw na yung lalaki. Diba? Ayan. Huwag nyo na akong tularan na iiyak pa yung babae, tapos sabihin, wala ka pang sasabihin. Adik lang Ayan. Kasi mga kapatid, spending, ito tandaan nyo to, take note of this. Hindi ko alam kung alam ng mga babae to, pero ako, para sa akin, yung mga simpleng atensyon na binibigay nyo sa mga brother. Minsan meron ng meron ng kahulugan yan. So, spending too much. Sa community natin mga kapatid, dinidiscourage ang MU. Ayan. If ever since nung pumasok ako sa community, sinasabi sa akin lagi ng mga elder namin, kung kayo. Kung hindi, hindi. Hindi pwedeng MU. Ayan. Kung talagang gusto mo siya, dapat wala nang secret. Ayan. Nagdaanan ko rin yan MU. Ayan. Usually, nangyayari to, kaya dinidiscourage din, especially kapag parehas na available yung dalawang girl and boy, dinidiscourage yung regular one-to-one. Well, siguro, dapat, kung ganun yung mangyayari, dapat, eventually, manliligaw na yung lalaki. Di ba? Yan.
niyo na akong tularan na iiyak pa yung babae, tapos sabihin, wala ka pang sasabihin. Adik lang ano. Ayan. Kasi mga kapatid, spending, ito tandaan nyo to, take note of this. Hindi ko alam kung alam ng mga babae to, pero ako, para sa akin, ano yung mga simpleng atensyon na binibigay nyo sa mga brother. Minsan meron ng meron ng kahulugan yan. So, spending too much or regular one-to-one will promote intimacy between the two of you. Kahit friends pa lang kayo. Okay? Kaya usually pumupunta tayo sa undefined relationship. Okay? So, mamaya later, pagkakunik-kunikin natin to. But that's the first. So, kung meron po tayo mga undefined relationship, dinidiscourage po sa community ang MB. Okay? And, next. Yan. Long distance love affair. See? Issue to, alam niyo kung bakit? Kasi mahirap to eh. Sobrang hirap nito. Especially for those na may mga language of love under the time and touch. Alam niyo ba yung language of love niyo? Ayan, hindi ba? Ayan, papadala ko kayo ng test. And pag alam niyo yung language of love niyo, and you're under the time and the touch, nightmare sa inyo yung long distance life affair. No, hindi kayo makakatulog, hindi kayo matatahimik. Ayan, mahirap po kasi to. Ayan. Bakit? Ayaw mo natin, aminin mo natin kung hindi, lahat ng tao nagbabago. Amen ba doon? Ayan, nothing is constant except change. So lahat daw ng tao nagbabago, kahit paunti-unti. So para daw maka-keep up tayo sa pagbabagong yun, dapat meron laging communication. Ayan. And pag malayo yung ka-relation natin, mahirap yung communication. Though kahit nasabihin natin merong Facebook, merong Twitter, merong ano pa ba yun? May Yahoo, may Skype, may Friendster. Ayan. Kahit sabihin natin na tumatawag tayo gabi-gabi, araw-araw, nag-uusap kayo, meron pa rin mga bagay na hindi mo pwedeng gawin kapag malayo ka. Diba? There's something or that factor na kulang pa rin. Kasi iba pa rin yung physically present siya. Tama ba? Ayan. Okay? And, ini-encourage na community natin na a couple, yung mga tito and tita nga daw, nag-one-to-one daw sila, dapat din daw sa SFC, ganon. Yung mga Eto pa. Eto, next issue. Ayan, prolonged relationship. Sino dito yung may ka-relationship na more than 3 years? More than 4 years? Ayan, wow, ayan. Kaunti lang, ibig sabihin bago pa lahat. May mga 1 year pa lang. 1 year. 1 year. Si Chari. 2 years. Ayan. Okay, sinasuggest ng community natin na before daw tayo manligaw, tapos para sa mga brothers. Mga brothers. Before daw kayo manligaw, before tayo manligaw, dapat yung intention natin ay clear. Ayan. Before po tayo manligaw, or mag-start ng courtship, yung intention natin clear. Alam niyo, nung high school ako, lagi kong sinasabi, ayun parang naging anong tawag doon? Philosophy in life, motto in life. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, kung sino yung unang magiging girlfriend ko, siya na yung pakakasalan ko. Ayun, ginawa ko lahat na makakaya ko para hindi ma-break yung philosophy in life na yun. Pero what I'm trying to say is, kapag meron tayong nagustuhan isang girl, dapat, Stephen Covey, begin with the end in mind. Dapat, kapag nakita mo itong babaeng to, talagang mahal mo siya, gusto mo siyang ligawan, dapat na-picture out mo sa sarili mo na someday, kakasal kayo. Dapat ganon. I'm not saying na magmadali kayong magpakasal. I'm
just saying that in your mind, meron kang intention na pakasalan si sister. And, kaya ba yun mga brothers? And, dapat ganun daw tayo manligaw sa SFC. And, kasi, kaya nga it requires na mamaya meron tayong merong courtship pattern. It requires prayer and discernment. Hindi yung basta-basta lang nanliligaw. And, believe ako dun sa mga tao na yung nakakalapit sa girl, tapos mapakilala. Hindi ako ganun Torpe. One time, sa mamatid ako, naglalakad ako, tapos may magandang babae sa harap ako, naglalakad kami. Tapos bigla na lang may lumapit na lalaki sa kanya. Miss, hi, ako nga pala si Talagang nagpakilala siya on the spot. Tapos kasabay niya na sa tricycle, natin niya na sa bahay. Okay? Question? Wala? Okay, next. And, agree ba kayo mga sisters? Women as relationship initiator. Sister, agree? Sister, taas ang kamay. Nang agree. Meron ulit akong kwento. Di ba nakawento ko na kanina yung babae na nakarelasyon ko sa Jollibee. Yun yung example ng women as relationship initiator. No? Pero meron pang isang kwento. Ito alam to ng siguro ng ibang mga ka-schoolmate ko or classmate ko. And back in college pa rin, kailan ba yun? Hindi ko na rin maalala kung kailan, kung SFC na ba ako, hindi. I honor this girl kasi, wala lang, gusto lang din niya talagang panindigan at sabihin yung nararamdaman niya, kahit na siya yung babae. Ako dito okay lang, may personal walang problema kung yung babae yung magsasabi. Bakit college, meron kaming anong tawag doon bro? Bulletin board, yung mga CS. And, naalala ko, Valentine's Day noon, February din, just like this, may mga message doon, alam niyo naman pag college, di ba? May mga special message na may nagkaka-crush sa'yo, nagka-admire sa'yo, and may nakita akong message doon para sa akin. Ayan, kung someone is admiring me. Tapos, after nun, hindi ko alam kung every 3 days or every 1 week, may letter na ako na natanggap. May letter na ako. And sobrang effort nitong letter na to. Talagang siya na? May question doon? Wala na? Yan, sinare ko lang. Okay, next issue. Sabi siya, intimacy tayo ngayon. Virginity. Siyempre, ako na magtanong kung sinong taas ang kamay ng mga... Pwede ba ba yun? Okay. Mga kapatid, sa society natin ngayon, alam naman natin na hindi na masyadong pinapahalagahan to. Di ba? Pero, of course, sa loob ng community natin, dapat may value pa rin. Pero like we said kanina about premarital sex, meron naman tinatawag na second virginity. No? May mga kapatid tayo na they committed for a second virginity na i-reserve talaga nila yon sa mga pangasawa nila. Then, I honor the Meron na ba? Mukhang meron dito. Friends pa ba kayo? Okay. Ayan. Way back 2007, 2006 o 2007, naglilo din ako. Ayan. Umalis din po ako sa community dahil sa breakup na yun. Ayan. Kaya nakaka-relate ako sa inyo. Ayan. Umalis din ako sa community. Yan. Aminado ako dyan. At alam niyo nung mga ka-chapter ko, umalis din ako sa community because of breakup. Kasi nagkaroon ako ng GG from the chapter. Hindi naging kami. Bitter. Kuya August, alis na ako. Hindi na ako a-attend. O naalala ko na, nagkita pa kami ni Kuya August sa National Bookstore sa SM Santa Rosa. Bro, kailan ka mababalik? Sabi sa akin ni Kuya August. Alam ko yun, naiintindihan ko yun. And sobrang hirap talaga. Okay, mga kapatid, listen. Love triangle daw, ito yung common, dalawang brother, isang sister, yun yung common.
Ba, so, malupit na yun pag dalawang sister, isang brother. Ayan. Love triangle. Mga batid, sa community natin, ang rule daw, may the best man win. Ayan. May the best man win. Kapag meron daw isang sister na gustong ligawan ng dalawang brother, dapat may the best man win. Hindi daw first come, first serve. Hindi first come, first serve. Pero, when we say may the best man win, hindi naman yung mag-aaway kayo, magsisiraan kayo sa isa't isa para lang kayo yung piliin ni sister. Hindi ganun yung, nasa community tayo. Alam naman natin yun, di ba? Pero ako kasi, nung nasa community rin ako noon, na before the crisis, meron akong sister na ka-sister din noon. Actually, siya yung reason. Ayan. Itutuloy ko dun sa karol to. Ayan. Ayan. Courtship pattern. Ito rin yung pattern ng panliligaw sa community. Bakit maganda pag inuna mo si God? Naniniwala ba kayo na yung mga taong masisipag sa service, yun yung mga malalakas sa kapil. Ayan. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba yung word na pogi? Ayan, di ba? Pogi means presence of God inside. Ayan. Sabi nila, yung mga tao daw na active sa community, active sa household, ayan. Yan daw yung malalakas sa kapil. Alam nyo kung bakit? Kasi di ba, makinig para sa mga brothers. Kasi simple lang naman yan eh. Inuna mo si God. Siyempre, inuna mo si God, di ba? Si sister, nagpipray yan eh. Ipagpipray ka niyan, magdidiscern yan. Sino bang kausap niya? Si God. Eh kung malakas ka kay God, si God na mismo maglalakad sa'yo. Eh wala pa kasimple lang. So kung malakas ka kay God, at parehas kayo nagpipray for this sister and for this brother, pag nag-pray si sister, sabihin ni God, okay yan si brother. Di ba? Okay yan si brother. Lagi nagpipray sa akin yan, ikaw pinagpipray niyan lagi. Di ba? Mga ganun. Umaatin lagi ng household yan, no? Di ba? And someday, at alam niyo ba kung bakit okay din? Kasi, yung mga brother daw na nakikita nila na responsable, kasi yung service natin dito, training na to eh, di ba? Training na to. Kapag committed ka, yung mga sister nakikita nila na itong brother na to sobrang responsible, sobrang committed. So nakikita dito yung husband material. Di ba? So kumbaga, okay ng practice yun. Ayan. So, courtship pattern sa community. Dapat daw, again, ulitin ko, pagkakaroon ka ng panliligaw sa community, dapat start with sister and brother. Di ba? Una ka sister mo yan. Di ba kaya ang tawag mo sis eh, di ba? Ang tawag mo bro. Ibig sabihin, mag-sister and brother muna kayo before anything else. Tama? Ayan. So, dapat dun muna kayo magsimula. Tapos, magiging magkaibigan kayo. Siyempre, during mga ganito, PA, magkakasabay kayo lagi. So, magkakaroon kayo ng household or ng chapter assembly. During recon, di ba? May mga times na kayo na makipag-mingle, di ba? So, friends na kayo. Ayan. Tapos, during your service, yun din yung opportunity. Next. Fleeting relationship. Ano ba tong fleeting relationship? Ito yung resulta mga kapatid kapag nagmamadali tayo. Ayan. Kaya nga, sa community na-advise na walang mga rush relationship. Mga Russian. Tawag namin sa office ng Russian. Ayan. Dapat meron na. Okay, next. Okay. Mixed marriages. Siguro hindi naman ito issue sa atin. Ibig sabihin kasi nito, yung religion, or siguro meron kayong GG sa labas ng community na hindi Catholic. Ito kasi yung issue din, no? Minsan hindi natutuloy yung kasal kasi
ayaw ng parents kasi magkaiba ng religion. Minsan naman, issue kasi to pagdating ng yung na kasi hindi na totoo yung kasabihan na friends can't be lovers and lovers can't be friends. Ayan. So, mga kapatid, sa community natin, alam ko, normally, and mas maganda nga kung nagsimula kayo sa pagiging magkaibigan. Mas maganda kung nagsimula kayo sa pagiging magkaibigan. And ang advice ng community natin, sana kapag nanligaw si brother, or kapag may turn down si sister, dapat yung friendship hindi nawawala. Dapat masave. No? Dapat masave. Hindi porkit binasted ka na, ayaw mo na. No, hindi pa nga break up no? Nabasted lang. No, hindi porkit turn down ka ni sister, ayaw mo na agad. So, dapat masave pa rin yung friendship. So, punta tayo ngayon sa pang-14 na issue. Alam ko sobrang tayo pa ng issue, pero issue ba yun na kailangan ba pumili sa Dota o ako? May issue bang may gano'n? Okay, let's go to the last issue. Ito yung medyo hindi clear sa atin. So, for this issue, nag-consult ako kay paring Google. Nag-consult ako kay paring Google. Let's define being in love. Love daw. Hindi, kailangan i-differentiate lang kasi natin ano ba yung infatuation sa real love. Sabi ni Google, sabi ni paring Google, yung word daw na infatuation, yung madalas nating nararamdaman in the first place. According kay paring Google, pero yung feeling of inspired with intense and transitory admiration. No, animated feelings of emotion, with intensity that leads to foolish behavior. Ayan. Ibig sabihin, ito rin yung unang naramdaman natin, ito yung spark. Diba? Pag nakita mo si sister o si brother, ito yung spark. Sobrang intense na feeling na ano yung mga sintomas? Yung parang parang sabihin mo sa sarili mo, bro, in love ako. Bro, patay na patay ako. Ayun, tipong hindi ka na makatulog. Lagi mo siyang iniisip. Parang head over heels. Ito na yung unang nararamdaman natin. Ang tawag daw doon, infatuation. Na-impatyo ko lang. Isa siyang intense feeling. No, sobrang, hindi naman daw ito bad feeling It's a good feeling. Yun nga lang, sa sobrang intense, hindi siya permanent. Pansamantalang feelings lang siya. No? Pero hindi kaya nga transitory admiration. And sa sobrang intense siya, sa sobrang lakas ng feelings na to, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi dapat natin ginagawa. Ayan, ipapakamartir ka. Ayan. Ito na nagagaling mga martir. Okay, ano naman yung real love? Okay, let's define real love. Sige bro, papatayin lang muna. Let's define real love. So alam niyo na naman to. Meron ba nakaka sa ulo nito? 1 Corinthians 13:4. Di ba? Mga kapatid, sa ayaw mo natin sa hindi, we're in this community and this is the definition of love. And this is the definition of love that we should follow. Ayan. Sa mga brothers, kung hindi nyo pa alam yung 1 Corinthians 13:4-8, check it.